Tayo po muna ay manalangin bago tayo dumako sa ating pangaral. Ang salita ng Diyos. Manaming Diyos na banal, Diyos na kapila, soberano sila. Panginoon, maraming salamat po sa inyong panibagong pagkakataon na ipinagkaloob sa amin na kami po ay malayang kapapurihan, malayang makapakinig ng inyong banal na salita ngayong hapon. Ganun din, Panginoon, kaya nawa ang mapuri, kaya lang nawa ang makita, wala na po ito. Ganun, sa inyo po namin, pinagkakatiwala ang lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mayroon po akong binabasang isang manhwa, para po siyang anime. Title po nitong manhwa na ito ay The Legend of the Northern Blade. Ang kwento po ng manhwang to, o ang tema ng manhwa, ay nagsimula sa isang bata na nagpo-possess po ng isang napakalakas na kapangyarihan na minana pa niya sa kanyang ama. At itong batang ito rin, siya rin yung huling descendant ng kapangyarihang ito, huling tagapagmana ng kapangyarihang ito. At isang araw, nung namatay ang kanyang ama, ay wala nang ibang matakbuhan ang batang ito. Wala na siyang kakampi sa mundong ito dahil tinraitor sila ng kanila mismong mga kakampi. At merong isang tagasunod, itong kanyang ama, isang loyal na tagasunod, na gumabay dito sa batang ito, sa ating bida, na hanggang sa maging mature ang batang ito. At itong tagasunod na ito ng tatay ng bata, ay ni isang beses hindi humingi ng credit doon sa kanyang mga ginagawa sa bata o hindi niya naangat ang kanyang sarili sa kanyang mga ginawa na sakripisyo doon sa bata. Ang ating pong pag-aaralan ay makikita natin sa aklat ng Luke chapter 17. Saan po natin ang ating mga Biblia. Aralin po natin yung Luke chapter 17, verse 5 to 10. Ako na lamang po magbabasa. Sundan nyo na lamang po ng inyong mga mata. Luke chapter 17, verse 5. Diyan na po ba ang lahat? Sabi po dito, sabi ng Biblia, sinasabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Tumugon ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay isang laki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim ka sa dagat at susundin kayo nito. Verse 7, tungkulin ng alipin. Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan niyo ba agad siya upang kumain? Hindi ba't sasabihin ninyo ay ipaganda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain at pagkakain ko saka ka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinunod siya nito? Ganon din naman kayo. Kapag nagawa ninyo ang lahat ng inutos sa inyo, sabihin ninyo'y kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Itong sulat na ito ni Lucas, ito yung time na kasama siya sa paglalakbay ng ating Panginoon patungo sa Jerusalem. At ito rin ay sinusubaybayan niya ang pangangaral, ang pagtuturo ni Kristo sa iba't ibang tao at ang tinuturo ni Kristo dito sa mga temang ito ay ang Christian discipleship. At sa paglalakbay nilang ito ay nagsimula pa ng chapter 9 at nakarating sila sa Jerusalem ng chapter 18 or 19. Medyo matagal-tagal ang paglalakbay nila kasama ang ating Panginoon. At umabot na sa punto sa kanilang pagtuturo ng Panginoon, yung itinuturo niya ay ang pagdating na mismo sa kanyang mga disipulo. Itinuturo na ni Kristo. Ano ba ang kanyang mga tagasunod? Ganito ang itinuturo niya. Bilang mga alagad ko, huwag ninyong itulad ang inyong mga sarili sa mga hindi ko tagasunod dahil meron akong standard para sa inyo.
At ito yung mga standard na sinasabi ng Panginoon. Balikan natin yung verse 1 to 4. Sabi dito, itong ang verse 1 to 4, itinuturo dito ng Diyos ang pagpapatawad at humility o pagpapakumbaba. Ayun dito sa mga verse na ito, kung nakita mong nagkasala ang kapatiran mo, i-rebuke mo siya. Pero merong siyempre kasamang pagmamahal at awa. Kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo at siya ay nagsisi, patawarin mo. At kung siya ay nagkasala sa iyo ng 7 beses sa isang araw, at siya rin ay humingi sa iyo ng tawad ng 7 beses sa isang araw, siya ay patawarin mo. Dali lang ba para sa ating mga tao ang ganitong tungkulin? Isipin nyo, nakita mo nagkasala ang kapatid mo. Di lang basta pagkakasala o nilabag niya ang utos ng Diyos. At ikaw ang nakakita at hihingi siya ng tawad sa iyo. Ano ang gagawin mo? Sabi ng Biblia, patawarin mo kung siya ay nagsisi sa kanyang mga ginawa. O sabihin na rin natin, para mas malala, na hindi Kristiyano ang nakagawa sa iyo ng kasalanan, sa iyo mismo. Pinatay niya ang iyong mahal sa buhay. Sabi sa iyo ng Diyos, ay patawarin mo ang taong yan. Dahil ikaw mananampalataya, wala kang magagawa kundi sundin ang ating Panginoon. Di mo lang basta patatawarin ang taong yan, kung hindi ay yayakapin mo pa. Ang bigat para sa atin ang mga ganitong bagay. Hindi natin ito kayang gawin ng tayo lang sa ating mga sarili. Pero ito ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga sa atin, maging kawangis natin si Kristo. Hindi mo magiging kawangis si Kristo kung hindi mo kayang magpatawad sa mga kaaway mo, sa mga nagkasala sa iyo. Napakahirap sa atin. Ito ay hindi natin kayang gawin ng tayo lang. Kaya nga dapat tayong mga tagasunod ni Kristo. Tayo mismo ay may buong pusong nagtitiwala sa Kanya dahil siya magbibigay sa atin ng pusong pagpatawad at mapagpakumbaba. Meron lamang tayong 2 bagay na pag-uusapan ngayong hapong ito. Pero merong tanong, bakit tayo mga mananampalataya ni Kristo ay nararapat lamang na magtiwala sa Kanya ng buo? Unang bagay, dahil si Kristo ang ating Panginoon, siya lamang ang nagbibigay sa atin ng pusong sumasampalataya sa Kanya. At ang pangalawa ay si Kristo ang ating Panginoon at tayo ang Kanyang mga hindi karapat-dapat na mga tagasunod. Dito tayo sa una, dahil si Kristo ang ating Panginoon at siya lamang ang nagbibigay sa atin ng pusong sumasampalataya sa Kanya. Sabi dito sa verse 5, sabi dito ng mga apostol, o ang kanilang panalangin sa ating Panginoon ay palakasin mo ang aming pananampalataya. May kita natin dito ang daing ng mga apostol dahil mismo sila ay nakakaranas ng pagkagalit sa mga nagkasala sa kanila. Pero ang itinuturo sa kanila ng Panginoon ay patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Alam nila sa sarili nilang hindi nila ito kayang gawin nang sila lang. Kaya nga humingi sila ng tulong sa ating Panginoon. Dahil alam naman po natin ng mga Kristiyano, kapag tayo ay nakakita ng mga nagkakasalang kapatid natin na may pinipili natin tumikon na lang. Di natin sila papakailaman sa kanilang ginagawa kahit nakita mo nagkasala sa iyo ang kapatid mo o nagkasala sa iba ang kapatid mo, ay pinipili nating manahimik na lang. Dahil siguro iniisip natin na baka magalit sa atin ang ating kapatid kung ito ay atin pang susuwayin o pagsasabihan. Pero dapat kasi, o baka naman kasi, ang approach natin ay hindi pang mananampalataya. Kapag nagkasala ang ating kapatid, baka ang approach mo pa ay galit ka rin. Talagang iniisip mo na wala nang pag-asa yan kasi nagkasala na siya. Lalahanin natin ang sinabi ng ating Panginoon. Kung nakita mo na nagkasala ang kapatiran, siya ay sawayin mo ng may pagmamahal. Yan ang itinuturo sa atin ng Diyos. Tayo mga tagasunod ni Kristo, tayo ang mga taong mahilig magpatawad.
Kaya nga kung nagkasala ang kapatiran natin at tayo ang nakita at humingi siya ng tawad sa atin at nagsisi sa kanyang ginawa ay patawarin mo. Itong mga bagay na ito ay magagawa mo lamang kung mayroon kang faith, pananampalataya sa ating Panginoon. Nihalimbawa pa ng Diyos ang ating faith sa isang mustard seed. Itong butong ito ay napakaliit at isang laki lamang po ito ng butil ng bigas. Ganito nilarawan ng Diyos ang ating pananampalataya. Dahil kung minsan aminin natin, lahat tayo ay nakaranas ng pagdududa sa Diyos. Lalo na nung bagong mga Kristiyano pa lamang tayo. Ngayon nga tayo ay matagal na, minsan tinatamad pa tayo magsimba. Anong dahilan? Kaya nga inilarawan sa atin ng Diyos, ang pananampalataya mo ay ganito lamang kaliit. Katulad ng butong ito. Kaya't gayahin natin ang ginawa ng mga apostol. Sila ay nanalangin sa Panginoon, palawakin mo pa, pagtibayin mo pa ang aming pananampalataya sa inyo. Ang paglalarawang ito ni Kristo sa butong ito, bilang pananampalataya natin ay bilang buhay at paglago. Dahil itong napakaliit na butong ito ay lumalaki at nagbubunga. Ito pong mustard seed, kapag ito ay naging fully growth na, ito ay lumalaki ng 25 to 30 feet na puno. Isipin natin, ang ganito kaliit na buto ay kayang lumaki ng ganun. Ganon din ang ating pananampalataya. Tayo ay nagsimula sa napakaliit at papalaki ng papalaki. Ganun ba tayong mga Kristiyano? Ganun ba tayong mga nakikinig dito? Nagsimula ba ang iyong pananampalataya sa ganito kaliit at papalaki ng papalaki? O nagsimula sa ganito kaliit at na-stuck na doon? O ang malala ay papaliit pa ng papaliit? Kung pananampalataya natin ay lumalago, ang ibig sabihin niya ng ating faith ay tunay. At kung ang pananampalataya mong ito, ang ating pananampalatayang ito ay maglilid sa atin, sa ating pagsunod, sa ating Panginoon. Kung tunay ang iyong pananampalataya, ito yung magre-ready sa iyo, ito yung mag-uutos sa iyo na sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Ito rin ang maglilid sa atin para sa mga puso natin na maging mapagpatawad. Purihin natin ang ating Panginoon dahil malaya tayong nakakapanalangin sa Kanya ng mga bagay-bagay. Katulad po ng maayos na mga matitirhan, bagong bahay, mga makakain at mga provision pa sa mga bagay-bagay na ginagawa natin sa ating buhay. Oo, maganda po mga panalangin ito. Pero mas maganda kung ipinalangan din natin ang ating spiritual na pamumuhay. Humingi tayo sa Diyos ng pusong sumasampalataya sa Kanya. Dahil ang pananampalataya ay ang kasama nito, ay ang pagiging mapagpatawad at mapagmahal at mapagpakumbaba sa mga kapatiran. Ito ang una nating armas sa mundo ng mga kasalanan, ang pananampalataya. Kung wala ka niyan, marahil hindi ka nakikinig dito ngayon. Marahil hindi ka nakaupo dyan sa kinaupuan mo ngayon kung wala kang faith. Dahil sa pananampalataya, ang ating buhay na miserable, na magulo, nakakapahamak ay nawala dahil yan sa ginawa ni Kristo sa krus. At itong ating pananampalataya, at ito ang ating pananampalataya. Ang pagbuhis ng buhay ni Kristo sa krus. Kaya nga sinasabi sa atin ni Kristo, kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo at nagsisi ay patawarin mo. Kailangan mo itong gawin. Totoo man o hindi, ang kanyang pagsisisi. Ito ay tanggapin mo. Dahil sinabi ito ni Kristo. Kung hindi mo man nakikita ang totoo, na nagsisisi siya o hindi, ay iyo pa rin patawarin dahil ito ang inuutos ng Diyos. Alam naman natin ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay, kung totoo man yan o hindi. Alam natin ang Panginoon ang nakakaalam ng pagsisisi mo.
At kung ikaw ay isang tapat na tagasunod ni Kristo, ang pagpapatawad sa kapatid mong nagsisisi ay napaka-basic lamang para sa iyo. Dahil alam mo na mas dakila, mas maganda, mas mahusay ang ginawang pagpapatawad ni Kristo sa iyo. Dahil ikaw ay nilapastangan, kinutya, binaboy, pinatay mo pa si Kristo sa buhay mo. Ngunit ikaw ay kanyang kinaawaan, minahal at pinatawad. Kaya hindi ka humingi ng awa sa kanya, siya mismo ang lumapit sa iyo. Dahil noong nabubuhay ka pa sa mundong ito ng makasalanan, ay hindi mo inisip si Kristo. Di man lang sumabit sa utak mo ang ating Panginoon. Hindi ka humingi ng tawad sa Kanya. Hindi ka lumapit sa Kanya at humingi ng tawad gamit ang iyong sariling kakayahan. Pero ikaw ay Kanyang kinahabagan. Kaya ikaw ay nagkaroon ng pag-iisip na sumampalataya at humingi ng tawad sa Kanya. At ikaw ay binigyan niya ng pananampalataya na tanggapin siya. Ikaw ay hindi karapat-dapat. Ngunit, ikaw ay kanyang kinahabagan. At ikaw ngayon ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga dapat tayong manalangin sa ating Panginoon na Panginoon, pagtibahin mo pa ang pananampalataya ako sa iyo. Dahil sa pananampalataya nagsisimula ang lahat ng mga magagandang bagay. At ang pangalawa nating punto sa hapong ito, si Kristo ang ating Panginoon at tayo ang kanyang mga hindi karapat-dapat na mga tagasunod. Sabi dito sa verse 7 hanggang 10, kapag nanggaling sa inyo, pagka nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo, ang pagpapastol ng tupa, hinanayaan ba ninyo siya agad na kumain? Hindi ba't sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ko habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ako kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinunod siya nito? Ganun din naman kayo. Kapag nagawa ninyo ang lahat ng inutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga alipin na walang kabulukan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Nakita natin dito. Sipin nyo kung paano i-treat ang mga slaves. Ang meaning po ng slaves ay ganito. Ang slaves po, sila yung mga taong sumusunod sa kanilang master o kanilang Panginoon nang walang hinihintay na kapalit dahil sila ay pagmamay-ari nito. Buti na lang ay wala ng slave sa atin ngayon dahil alam natin sa panahon ngayon ay kung sino pa yung pinakamababang katungkulan, sila pa yung pinakamareklamo na empleyado. Sila pa yung pinakamareklamong tao. Tignan natin kung paano ang dapat na maging asal natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Isipin nyo, pagkatapos mapagod sa pag-aararo at pagpapastol ng tupa sa maghapon, ay pag-uwi mo, ay wala ka pang dadatnan na pagkain. Sa pagbagpos, ikaw pa maghahanda. Hindi para sa iyo, hindi para sa master mo. At itong servant na ito, ay hindi niya sasabihin sa kanyang amo, napagod ako, kung na maganda ng pagkain mo, at ako'y magpapahinga na. Ang tunay at tapat na servant ay hindi nagre-reklamo sa kanyang master. Kahit gaano pa yan ka nakakapagod, gaano pa yan kahirap, ito ay kanyang susundin at ginagawa niya ito nang walang anumang sama ng loob sa kanyang Panginoon o sa kanyang master. Dahil alam niya ang katatayuan niya bilang isang tagasunod at ganoon din sa atin ang ating Panginoon. Hindi niya yayayaing sumama sa hapag ang kanyang mga lingkod o pasasalamatan man lang ito dahil sa ginawa niya sa pagsasakripisyo niya. Di pasasalamatan ng Panginoon o sa pagsunod nito sa mga utos bilang alagad ay dapat na sundin niya ito dahil alam niya na pagmamay-ari tayo ng Panginoon. Pero alam natin hindi ganito ka-cruel ang ating Diyos. Ganito rin tayong mga Kristiyano dapat. Wala tayong karapatang sumbatan ng ating Diyos dahil alam natin dahil
Sa dami nating mga ginawa na paglilingkod sa Kanya, iniisip natin na ang dami ko ng ambag sa gawain mo, Panginoon. Ginugol ko ang paglilingkod ko sa iyo ng 10 taon na tigit pa. Bakit ganito pa rin ang trato mo sa akin? Wala ba ako reward sa mga ginagawa ko sa iyo? Wala ba ako reward sa pag-evangelism ko araw-araw? Wala ba ako reward sa pag-preach ko? O kaya naman, iniisip natin na maging mabuting tao na lang tayo. Sundin natin ang mga utos ng Diyos at huwag tayong lumabag sa mga batas at sasabihin mo sa Panginoon, ako ay iniligtas mo dahil sinunod ko ang mga utos mo. Hindi ko nilabag ang mga batas mo. Tayo bilang pagmamay-ari ng Panginoon ay walang karapatang sabihin ang mga bagay na ito. Alalahanin natin ang ating napakababang posisyon sa kanyang harapan. Tayo lamang ay isang hamak na makasalanan at ang ating mga gawa ay isang maruming basahan lamang sa kanyang harapan. Walang utang na loob sa atin ng ating Panginoon, ngunit napakalaki ng utang natin sa Kanya. Hindi tayo lumapit sa Kanya at sinabing kaawaan mo ako. Bagkus, siya mismo ang lumapit sa atin upang maging sa Kanya. Kaya nga wala tayong dapat ikareklamo. Na kahit napakahirap ng Kanyang mga pinagagawa, tayo dapat ay hindi magreklamo. Isipin na lang natin na pinaglilingkuran mo lamang ang pinakadakila, ang pinakabanal na Panginoon na nakilala mo. Kaya nga ganito tinapos ni Kristo. Ang sinabi niya dito sa verse 10, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Para tayong binuhusan ng malamig na tubig, para lang maalala natin ang ating katatayuan sa harapan ng Diyos. Kahit tayong mga Kristiyano, iniisip natin ang ating mga sakripisyo at ang pagpapatawad natin sa ating mga kapatiran. Ang sakripisyo natin ng ilang taon, ang paghihirap natin ng ilang taon, ang pagbibigay mo sa gawain ng ilang taon at tingin natin na malaki na ang nagawa natin sa harapan ng Diyos. Tandaan natin na ang lahat ng bagay na natatanggap mo, huwag mong isipin yan na reward mo dahil sa kabutihan mo sa Kanya. May bago kang bahay, may bago kang kotse. At iisipin mo na sukli ito ng mga sakripisyo mo. Kaya ka nagkaroon ng mga bagay na yan, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa biyaya lamang ng Panginoon. Walang nakitang mabuti sa iyo ang Diyos, walang nakitang maganda sa iyo ang Diyos. Pero ikaw ay Kanyang kinawaan. Sabi nga ng Isaiah, ang lahat ng ating mga mabubuting gawa ay maruming basahan lamang sa ating Panginoon. Tandaan mo, ang kalagayan mo noon. Ikaw ay makasalanan. Walang kabuluhan ng buhay at mapapahamak na sa apoy ng impyerno. At ikaw ay binayaan ng Diyos ng kaligtasan. Kaya ikaw, iwanan mo ang pride mo. Tayo ay binigyan niya ng dakilang pagkakataon. Itong pagkakataon natin ito ay napakadakila ng paglingkuran ang ating Diyos. Kaya nga tayo ay gampanan natin ang ating mga gawain ng walang anumang pagmamataas sa ating Panginoon. Dahil alam natin ang ating mga ginagawa ay bunga lamang ng faith na meron tayo. Alam nating buhay ang ating Panginoon, kaya natin ginagawa ang mga bagay na ito. Huwag natin isipin ang mga sakripisyo natin, mga paghihirap natin sa ministeryo. Tandaan mo ang ginawa sa iyo ng Diyos. Binuwis niya ang buhay niya. Ikaw ba kaya mong gawin yun sa ating Panginoon? Hindi. Pero siya, hindi ka niya kilala. Wala siyang nakitang maganda sa iyo. Pero binuwis niya ang buhay niya para sa iyo. Para mawala ka sa kapahamakan. Bilang pagtatapos, babanggitin ko sa inyo ang isang napakaikling quote ni Spurgeon. Sabi niya dito, growing saints think themselves nothing, but full-grown saints think themselves less than nothing. Huwag nating
isipin na may ginawa tayo sa ating Panginoon. Kung ikaw ay fully matured na Kristiyano, o mature, o baguhan na Kristiyano, isipin natin ang ating mga sarili ay wala lamang sa kanyang harapan. Tayo lamang ay isang hamak na makasalanan na biniyayaan ng kaligtasan. Huwag nating isipin na nabayaran na natin ang mga ginawa ni Kristo sa buhay natin. Dahil sa mga gawa mo sa mundong ito, nating isipin na which na. Napaglingkuran ko na ang Diyos ng 10 taon, siguro sapat na yun. Para mabayaran ko ang pagkakautang ko sa Kanya ng kaligtasan. Tandaan natin, mga ginagawa mo ay isang kalooban lamang ng Diyos. Pasalamatan natin dahil pinahintulutan niya tayo na maging lingkod niya. Tandaan mo, kaya ka nakakagawa ng mga mabubuting bagay ay kalooban ng Diyos. Hindi mo kalooban yan. Wala kang ganyang kalooban. Ito ay binigay sa iyo ng Diyos para magawa mo mga misyong ito. Ito yung standard na kailangan natin, tayong mga Kristiyano. Maging mapagpatawad ka sa mga taong humihingi ng tawad sa iyo. Pumutasan ang sarili mo sa ating Panginoon. Tignan niyo ang sarili niyo walang ambag. Pero na kailangan natin. Kaya ito yung sinabi ng Panginoon. Kami mga liping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Purihin ang ating Panginoon dahil tayo ay kanyang pinakalooban ng awa at biyaya na maligtas sa ating pagkakasala sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na banal, Diyos na dakila at soberano sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Awat biyaya ay pinagkaloob sa amin, Diyos. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami ay biniyayaan ng pananampalataya. Panginoon, namin pinapanalangin na ang pananampalatayang ito ay mas lalo niyo pang palaguin. Kayo nawa maging sentro ng aming buhay, O Diyos. Sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.